ay titindig ang tatayo. Ipaglalaban namin ang karapatan ng Vice President at ng inang bayan. Hindi po kami magpapahinga. Tuloy-tuloy po kami sasama at pakikibaka para sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating bayan, ng ating kaabu-abuhan. Ipinaglalaban dito ay hindi ang isang tao lamang, kung hindi ang pinaglalaban dito ang kinabukasan ng inang bayan. Kaya po tayo lahat, mga kapwa ko Pilipino, at dito sa lungsod ng Pasay, lumaban tayo, manindigan tayo, tindigan natin ang laban natin para sa ating kinabukasan. Impeachment po na ginagawa ngayon, yan po'y moro-moro lang. Manggulo lang yan eh. No? Pinagtatakpan lang nila yung kanilang mga pagnanakaw sa kabanang bayan. At ang impeachment na yan, ay mananatili po tayo na titindig. Titindig tayo dahil alam natin na malinis ang ating Vice President Inday Sara. Ilang beses na po diniskas siya na kataas-taas ang hukuman. At iyan po ay naipaliwanag na iyan po ay invalid. Iyan po ay isang pangloloko sa ating mga kapwa Pilipino. Dahil ang kanilang corruption na malay-maleta na ninanakaw nila sa kawalang bayan, iyan lang po ang gusto nilang ipagtakip. Kaya ang impeachment po na ginagawa ngayon, makikita nyo, kumukuha pa sila ng ebidensya. Sila pa ang humihingi ng ebidensya kay Vice President. Hindi ba po ba kung sila ang hukom, dapat hawak na nila ang mga ebidensya nila? Eh ngayon pa lang sila naghahanap. Ibig sabihin, wala pong silang hinahawakan na mataas na ebidensya para i-impeach ang ating Vice President Inday Sara Duterte. At kami po ay titindig ang tatayo. Ipaglalaban namin ang karapatan ng Vice President at ng inang bayan. Hindi po kami magpapahinga. Tuloy-tuloy po kami sasama at pakikibaka para sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating bayan, ng ating kaabu-abuhan. Ipinaglalaban dito ay hindi ang isang tao lamang, kung hindi ang pinaglalaban dito ang kinabukasan ng inang bayan. Kaya po tayo lahat, mga kapwa ko Pilipino, at dito sa lungsod ng Pasay, lumaban tayo, manindigan tayo, tindigan natin ang laban natin para sa ating kinabukasan. Maraming pong salamat. Ayun na, no? Mainit, mabigat na diskusyon. Sige po. Tama po yung sinabi ni Ma'am. Lahat na tukoy niya. Regarding sa impeachment kasi, kung titignan mo naman yung mga gusto mong pa-impeachment, sorry, dapat ayoko sana sabihin to, pero kung titignan mo po yung mga gustong magpa-impeach siya, BP Sara, kay BP Inday Sara, mana-mana po sa ating presidente. Bangag din po eh. Tingnan nyo po yung isa humawak ng piatos, giwi. Yung katabi po nung giwi, sumasayaw sa bilibid. For God's sake, sabi nila huwag gamitin ang pangalan ng Diyos. Pero tingnan nyo naman, alam nyo, nakakalungkot eh. Yung mga kumakampi sa mga gusto ng impeachment, dalawa lang po yan eh. Either may mga illegal na gawain o kaya mga bangag. Lahat naman po ng galit kay Tatay Digong, mga nasagasaan po niya yan. Sa illegal na droga, illegal na gawain, sa mga ganid na gusto magbulsa na magbulsa. Tingnan niyo po si Ridon. Galit na galit ng gagaliite. Yung kamukha po ni Mr. Bean. Galit, ano po ni Coke.
Yan, sabi po ni Sir Bong, kamukha ni Kokey. Galiting-galite, bakit po? Lakwat siya doon po yan kasi nung nilagay po ni Tatay Digong, ng dating presidente natin, wala pong ginawa kundi bang lakwat siya. Kaya po, gigil na gigil. Sino po ba mga gusto mag-impeach kay VP? Mga oligarkiya na gustong mahawakan ang politiko, mga simbahan, mga reliyoso daw. Pero asahan mo, kampi sa komunista. Pilipinas. Huwag po nating daanin sa usaping politika. Daanin po natin sa pagiging Pilipino. Bakit po ba? Tayo po hospitable kung tawagin ng mga Pilipino pag hindi mga kilala. Pero tingnan niyo po ginawa sa dating presidente, pinakidnap. Matanda na, may sakit na. Yan po yung mga galit sa mga BP. Gumagante dahil nasagasaan po ng tatay niya. At mga komunista, inuulit ko mga komunista. Mga madre po, pero damit madre lang po, mga pare po. Yung pare, adik dati, ngayon galit na galit din sa presidente. Tingnan niyo naman po yung mga background. Tingnan po natin yung mga gusto magpa-impeach sa BP. Saan kayo nakakita na ang gusto magpa-impeach sa BP, sumasayaw sa bilibid? Nakikipag-negotiate sa mga big-time drug lords. Nasaan po yung utak natin? Lahat po tayo nakapag-aral. Minsan nga po yung elementary, mas magaling pa sa mga nakakatanda eh. Pilipino po tayo lahat, dapat nga po hindi tayo nag-aaway-aaway. Kaya hindi po tayo umuunlad. Kasi pagdating po sa politika, may kinikilingan po tayo kahit baluktot. Kahit kurap, kinakampihan natin. Mapa national, mapa LGU, kurap. Napakakurap po na. Sana po sa 2028, magising po tayo. Huwag po nating isipin dahil nakikinabang tayo, kaya di tayo sa kurap. Tandaan po natin, lahat po tayo mamamatay. Ngayon pa lang po, pumuntos na tayo sa Diyos. Ngayon pa lang po, pumuntos tayo. Pumuntos na po tayo, nagkakagera na nga po tayo, impeachment pa rin kayo. Sa kayo nakit ang gobyerno, lahat po ng gobyerno sa Asia, ang pinag-uusapan, gera. Nang po siya, yung mga kongreso, impeachment pa rin. Nagkaniwiwingin ka na, ngiwing na, impeachment pa din. Sus Mariosep naman. Pero pag isang vlogger dyan, yung malaki tenga, gusto ko makapag-debate sa BP. Sus Mariosep, papatulang ka ba ng BP, nakailan ng tenga mo? British accent daw siya. Alam niyo, yung mga gustong makapag-debate sa BP, kahit po yung mga nakaupo dito, kay ma'am, lahat po dito, kaya-kaya pong i-debate yung taong yon. Tandaan nyo, basta po nasa paninindigan tayo, katotohanan, at may Diyos, lagi po sinasabi ng BP, Diyos at bayan, hindi po tayo maliligaw. Maraming salamat. Maraming salamat, Kaon. Sana po? Karagdagan lang po, no? Natanong po ng ating kasama na ang Sara tayo sa lungsod ng Pasay. Ito po ay inihahandog po namin mga Pasayenyo para sa Pilipinas. Alam nyo, kanina natanong mo, Brad, na ano ang gagawin namin? Sisiguraduhin po namin, nagigisingin po namin ang puso ng Pasayenyo para tumayo at lumaban para sa katwiran at katotohanan. Hindi po pwedeng tanggalin ng 254 elected congressman, 64 party list, at 24 senator ang isang inilect o inihalal ng taong bayan na may botong 32,200,000. Hindi po pwede yan. Para saan pa ang COMELEC? Bukod siya ng dadaya, para saan pa ang eleksyon? Asan ang democratic process sa ating bayan? Kaya kami po sa lungsod ng Pasay, gusto po namin iparating sa bawat sulok ng aming barangay, ipinaparating po namin sa aming representative
Dapat ang boses ng Pasayenyo ang tanungin mo bago ka pumirma. Kailangan tanungin mo ang mga Pasayenyong naghalal sa'yo sa House of Representatives. Kaya ka nga namin tinawag representante. Hindi pwedeng pipirma ka lang dyan para sa maleta. Hindi pa pwedeng pipirma ka dyan at sasabihin mo, the will of my constituency. No! Gusto ko namin isigaw ngayong hapon na to. Kasama ang lahat ng naniniwala dito sa isang magandang liderato ng ating magiging Pangulo, Inday Sara Duterte. Tayo po sa lungsod ng Pasay ay una pong sisigaw na no to impeachment. Sana po naisagot po namin ang tanong mo, Brad, no? At ang isa mo pang tanong, pag nagkaroon ng usapin tungkol sa impeachment, kung susuporta ang Sama-Sara, sasama po ang Sama-Sara at ang buong lungsod ng Pasay para po ipaglaban ang isang lideratong pag-asa ng ating bayan. Okay, salamat po. May mga grupo kami ng businessmen na mga pangkero na nilalabanan ng mga nangyayari ngayon. Paliliwanag ko po sa sitwasyon ngayon. Ang nangyayari, moro-moro. Ang nag-iimbestiga, sila yung dapat imbestigahan. Hindi mo just imagine, ang si Ridon, na miyembro ng, Bicol. Ako, Bicol. Anong ginagawa niya doon na chairman siya doon? Kasama niya si Salvi ko. Technically, hindi siya dapat kasali doon. Dapat siya nakakulong na. Di ba? Trillanes. Habang buhay na ba mga asar na lang yan? Di ba? Pati yung si Luistro. Nakatanggap ng maleta, ngayon nag-iimbestiga, chairman pa ng Judicial Committee. Di ba? Katatawanan. Kaya ilagay nyo sa isip nyo na ang ginagawa nila ay last-ditch effort para sila makalusot. Pag hindi sila nakalusot dito, tapos na silang lahat. Alam niyo kung bakit? Maganda ang future natin. Dahil napakagaling, magandang konsyensya, matatalino ang miyembro ng Supreme Court, hindi sila mananalo. Okay? Nagpapayag na naman sila, gumagawa sila ng petition sa Supreme Court to declare na yung ginagawa ng Justice Committee illegal. Hindi dapat. Wala silang karapatang mag-imbestiga. Ang trabaho nila, kumuha ng ebidensya kung meron sila. Kasi, yung korte, Senado yun. Yung Senado ang maghihiring. Hindi yung Congress. Puro ulol po. Huwag nyo nang intindihin. Sasakit ang ulo nyo. Ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno, lahat nagpapalusot. Yung Presidente nagtatanong, bakit wala pa nakakulong? Ikaw dapat nakakulong ka. Ano ginagawa mo dyan? Di ba? Siya nakakulong. Yung mga nagdidemanda, yung mga nag-iimbestiga, sila yung dapat nakakulong eh. Wala silang karapatan na mag-imbestiga. Okay? Lagay po natin yan. Lakasan nyo ang loob. May pag-asa tayo dahil kakampi natin ang Supreme Court. Okay? Huwag nyo intindihin yung mga investigasyon na yun. Wala yan. Kasi yung nag-iimbitahan, sila mismo guilty. Dapat yan, mga nakakulong na eh. Alam nyo si Perdi Topacio, maganda ko po yan. Ako po Perdi, tatagan mo na. Lahat siyang magnanakaw na yan. Didimanda nyo na. Sila yung dapat dinidimanda, bakit hindi na didimanda. Sila yung dapat pakulong. Plunder eh. Di ba? So maliwanag na po ba? Walang mangyayari dyan sa Kongreso. Dahil kakampi natin ng Supreme Court. Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po, sir. May katanungan pa. Wala na, nasagot na po. Hello po. Kasama kaibigan na nagpapatunay na ang Pasay ay tumatayo
sa pagbabago ng ating pamahalaan. Talaga pong napakasaya na makita natin na ang sama-sama ay naririto sa kanilang paninindigan upang tayo ay magkaisa. Alam niyo po mga kasama, yung nangyayaring impeachment sa ating Vice Pangulo Sara Duterte, totoo po na napakabigat po nito. Sapagkat ang impeachment po ay nakasalalay sa botohan upang ang isang namumuno ay pwedeng matanggal. Tama po ba? Kaya, ang mangyayari po sa atin, tuloy-tuloy po yan na ma-impeach. Ngunit, sa pamamagitan po ng tinatawag nating petisyon upang ito ay magkaroon ng kahulugan at final executory dito po sa Korte Suprema, ay sinabi po natin na ang Korte Suprema na lang ang tanging pag-asa upang ang ating Pangulo ay hindi ma-impeach. Sapagkat po, ang tinatawag na impeachment ay bilangan. Bilangan po yan. Maski anong gawin natin, pag binilang po yan, maaaring matuloy na ma-impeach ang ating Vice Pangulo. Ngunit, nandiyan po ang tinatawag na pagbabago kung sakaling magkaroon po na ito ay idalhin sa Korte Suprema, maliwanag na ito po ay unconstitutional, mga kasama ko. Kaya, katulad po ng binanggit ng ating pong kasama dito na si Choy Alas, huwag na po natin intindihin sapagkat masisira lang ang ulo natin sapagkat agam-agam at pag-aaralan natin kung ang ating Vice Pangulo ay ma-impeach. Ito po ay totoo sapagkat ang pagbibilang po ay lamang na lamang sila. Kaya halinawa po ang sama-sama ay tuluyang magkaisa upang pabaksikin natin ang impeachment sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sara Duterte dito po sa Pasay. Kaya po natin simulan dito po na sama-sara na ito. Kung nakuha ng 82,000 na boto, si Digong noong 2016 sa Pasay, titriplehin, gagawin natin ilang ulit na malaki ang bilang na yan para tilakin ang panalo. Hindi Sara dito sa ating lungsod. Kaya ba natin gawin yun? Kaya, okay. So, siyempre, lahat ng kaya, may mga eksaktong dapat gawin para mangyari yan. Hindi pwedeng sigawan lang tayo rito. Hindi pwedeng pormahan lang. Trabaho po ito. Diba? Siyempre, mga layunin natin sa buhay, sa barangay, sa lipunan, mangyayari yan pag ang mga tao gumagalaw. Lahat po nangyayari sa mundo, sa iba't ibang bayan, malaki ang papel ng taong bayan. Ano ho? Pag hindi kumikibo ang taong bayan, hindi kumikilos, siyempre nagpapatuloy yung kalokohan, nagpapatuloy ang hindi magandang mga gawain. Ang pagbabago sa lipunan ay bumibilis, bumabagal, depende kung paano kumikilos ang mga tao. Kung nagpapabaya ang mga tao, babagal. Pag tumatahimik, pag lumalaro, tumatagal. Diba yung pagbabago? Pero ganun pa man, magbabago at magbabago dahil ang universal na katotohanan sa mundo ay yung pagbabago lang. Walang makakapigil dyan. Dahil yung bakal nga, nagbabago. Diba? So magbabago po ito. Kinakailangan lang natin, simulan natin. Dito po sa Pasay, gagawin po natin na maging sentrong kilusan ng Inday Sara Duterte sa Pasay ang sama-sara tayo. Ano po? Una po yan, gagawin natin na isang sentrong organisasyon, sentrong kilusan na magpapanalo kaya BP Sara, ito pong sama-sara tayo. Okay po ba yun? Okay! Pangalawa, siyempre ang sama-sara po ay mangunguna sa mga maliliit at malalakihang pagkilos sa lungsod ng Pasay.
Sisimulan natin sa maliliit hanggang mapalaki. Ano po? Abangan po natin yung mga paplanuhin, mga aktibidad mula po ngayon yan hanggang sa 2028. Pangatlo, syempre, yung pag-uorganisa. Palalawakin dapat natin itong sama-sara mula sa barangay. Magtatayo tayo ng mga balangay o chapter ng sama-sara tayo. At syempre, simutin natin yung lahat ng mga prinsipyadong tao sa ating mga barangay at mga kalye. Tahimik lang yan. Hindi kumikibo, hindi masyado nagpapartisipa. Pero naniniwala at nag-iisip sa matino at mahusay pamamahala sa gobyerno. Kaya lahat po tayo may tungkulin na organisahin sila, tipunin, pukawin natin sila na sumama sa sama-sara tayo. Dahil dito natin sisimulan ang unti-unti at malawakan, libo-libo, laksa-laksang pag-organisa dito sa Pasay. So, yun po yung isang malaking hamon sa atin. Ano po? Sa barangay level, itatayo ang mga balangay o chapter at magdadalaga tayo ng mga zone leader sa bawat zona at siyempre, pauunahan niya ng ating mga convenor. At sa malapit na hinaharap, 3 buwan, 4 na buwan mula ngayon, ito po ay soft launching lang mga kapatid. Kaya 3 buwan, 4 na buwan mula ngayon ay lulunsad natin ang launching talaga ng Sama-Sara Tayo. At inaasahan natin dyan, nakasama na natin ang ating pambato, ang pambato ng bayan, ang pambato ni Digong Duterte, ang kanyang anak, na pag-asa ng ating bayan para mapaayos, maiayos muli dahil nagkakagulo sa lahat ng larangan, sa lahat ng opisina ng gobyerno. Hindi mo na malaman sino pagkakatiwalaan mo. Ano po? So napakahalaga ng ating gawain ito para sa pagsusulong ng pagpapanalo ni Inday Sara Duterte sa 2028. Pwede po ba yun? Okay, ito pong ating Inday Sara, sama-sara tayo ay umpisa na po natin mamayang gabi. Bukas, sunod na araw-araw dapat 2028 ang ating nasa isip. Hindi natin pwedeng pabayaan, hindi natin pwedeng pagsawalang kibo yung nangyayari sa bayan natin. Ano po? Nasa balikat po natin, nasa mga kamay natin, kung ano ang gusto nating klase ng gobyerno. Alam naman natin na matinong gobyerno. So kailangan lang po natin magsama-sama, mag-organisa at kumilos po tayo para din po sa ating lungsod ng Pasay at sa ating bayang Pilipinas. Yun lang po at magandang hapon sa inyo lahat. Medyo hindi ako sanay na may binabasa. Magandang hapon po sa lahat, sa mga nakarating, sa mga dumating dito, sa mga vloggers, sa hinahangaan kong media na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, SMNI. Thank you po. Sa mga kaibigan natin, sa mga seniors, sa mga dating mga oposisyon na may prinsipyo at paninindigan, maraming salamat po sa inyo. Sa mga kagawad na dumating na may mga prinsipyo, paninindigan, thank you po. Maraming salamat sa inyo. Sa mga LGBT, thank you din po. Sa mga team maganda, kahit po sa team pangit, thank you din po sa inyo. Mamaya po meron tayong pagkanta. Isa po sa celebration natin ngayon yung birthday ni Tatay Digong. 81 na po siya. Mamaya po sabay-sabay po sana tayong kumanta para sa kanyang kaarawan. Hindi ba niya tayo nakikita, pero nakikita ng Diyos yung ginagawa natin sa kanya, na ang Diyos alam kong humahanga sa dating presidente dahil napakahusay po niya. Babasahin ko lang po yung press release natin o namin. Pagbasa ng pahayag.
Mariing ipinahayag ng aming hanay ang aming paninindigan sa mga mahalagang isyong kinaharap ng bansa sa kasalukuyan. Una, kami ay naninindigan ng no to impeachment. No to impeachment. Bilang panawagan para sa pagkakaisa at katatagan ng pamahalaan sa gitna ng hamon na kinaharap ng ating bansa. Naniniwala kami na ang mga prosesong ito ay dapat gamitin ng lubos na may pag-iingat at hindi bilang kasangkapan ng politika. Ikalawa, aming isinusulong ang pagkapanalo ng ISD sa 2028 bilang bahagi ng mas malawakang layunin na makakapagtatag ng isang pamumuno may tapang at malasakit at tunay na serbisyo sa mamamayan. Kasabay nito, aming kinukondena ang pinakamalalang uri ng korupsyon sa gobyerno ngayon. Kapwa sa pambansang nasyonal at lokal na antas. At patuloy na pag-iral ng katiwalaan ay isang malaking balakid sa pag-unlad ng ating bansa at sa kapakanan ng bawat Pilipino. Partikular namin tinutukan ang mga issue may kaugnayan sa Ghost Flood Control Project na hindi epektibo o nagiging sanhi pa ng mas malalang pagbaha. Buhay na nawala at nasa panahon ngayon wala pa din nananagot na may sala. Alam niyo po sila paglilihis. Wala pa po nananagot. Sabi po ng ating presidente, bago daw po magpasko may makukulong. Apay ngayon ipapago na uli si Kristo, may binitensya na uli, wala pa rin nakukulong. Darating na ho yung sinasabi ng Pasko, isisilang na uli si Kristo, wala pa rin nakukulong. Talaga ho nabudol tayo. Mga umano'y ghost project sa DPWH na nagdudulot ng pag-aksaya ng pondo ng bayan. At ang kontrobersyal na maleta issue na sumasalamin sa kakulangan ng transparency at pananagutan. Dagdag pa rito, aming kinikilala ang epekto ng giyera sa mamamayan. Lalo sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan sa trabaho, at pagkalahatang paghihirap ng mga ordinaryong Pilipino. Sa huli, nananawagan kami para sa tunay na good governance. At dito namin nakikita sa susunod na ating Presidente, Inday Sara Duterte. Isang pamahalaang may pananagutan bukod sa publiko at inuuna ang kapakanan ng mamamayan higit sa pansariling interes. Panahon na upang manindigan, magkaisa at isulong ang isang gobyernong tapat, mahusay at mga tao. Tayo pong tumayo, magsama-sara tayo. Magsama-sara tayo. Magsama-sara tayo. Sama-sara tayo! Maraming salamat po muli. Salamat po, Sir Lino. So nabuksan kung ano ang mga issues